Eto po, mula po sa abogado naman natin, panay sila na lang po. Ano po ang sinabi ng abogado na pabor sa atin? Tungkol po dyan. Ito po ang sinabi ni Attorney Mike Operario. Abogado na, sinabi ko na rin to kaya lang hindi ako abogado Baka hindi kayo naniniwala sa akin. Katunayan, 1,000 na po tayo. 263 lang po ang nagla-likes. Mag-likes po kayo. Okay. Binigyan diin ni Attorney Mike Operario, President ng IBP Bataan, na sa kabila ng presentasyon ng testigo na si dating COA Icpao, State Auditor Roderick Wamil, walang nilabag na batas si Vice President Sara Duterte. Wala palang nilabag na batas, kaya pala ganun. Tama rin Wala po nag-aakusa kay BP Sara na siya ay lumabag ng batas. Ang sinasabi, tignan niyo po yung pagkakaiba, baka nalilito kayo. Ang sinasabi po, may violation. Pero ang tanong, meron bang nilalabag na batas? Hinggil sa paggamit ng confidential fund ng Office of the Vice President at DepEd, ipinaliwanag ni Operario na ang COA findings tungkol sa mga kulang na dokumento ay hindi automatikong nangangahulugan ng kriminal na pananagutan at lalong hindi ito sapat na basehan para sa impeachable offense. Dito po tayo hindi nauunawaan ng tao Ito po, kung nakikinig kayo sa akin, lagi ko po itong sinasabi rito. Wala pong criminal offense na nakumit si BP Sara. Hindi po lahat ng violation ay criminal offense. Di po ba? Ano po ba pagkakaiba ng criminal offense? Hindi makukulong. Administrative lang. Pag napatunayan po, naging final na po sa Supreme Court, ano na po ang mangyayari dyan? Isosoli mo lang. Okay. Sa madaling salita, ito pong paliwanag ng abogado, mas malinaw. Yung findings po ng COA sa mga kulang na dokumento ay hindi otomatikong nangangahulugan ng kriminal na pananagutan. So wala pong criminal offense, maliban na lamang, paano po magiging criminal? Yung paulit-ulit po nila na misuse. Kaya po pala misuse, kasi wala talaga silang ebidensya na nagsasabi na yan ay binulsa ni BP Sara. Kailan po magiging criminal offense yan? Kailan po pwedeng sabihin na graft and corruption o kaya plunder? Masasabi pong graft and corruption or plunder kung ito po ay ibinulsa na ni BP Sara. Kung ito po ay napunta at ninakaw ni BP Sara. Kung ito po ay hindi binili ng pang-confidential na gawain, kung hindi, binulsa po ni BP Sara. Yan po ang katotohanan. Ngayon, kung hindi po yan criminal offense, lalong hindi po yan impeachable. Dahil ang impeachable offense po, dapat mas mataas po yan na krimen. Hindi po pwedeng ang impeachable offense ay mas mababa po kaysa sa pagiging kriminal. Hindi ka nga maituturing na kriminal sa binibintang ninyo. Paano ka pa i-impeach? Dahil po, yung mga opisyal po na hinalal ng tao, hindi lang po sila yung tinatanggal ninyo sa pwesto. Tinatanggalan nyo rin kami, yung mga botante, tinatanggalan nyo rin kami. Dinidisenfranchise nyo rin yung boto namin. Dahil lang sa sinasabi nyong violation or misuse or unusual. Lagi nyo sinasabi na acknowledgement receipt lang, acknowledgement receipt. Ang tanong,
Masama ba yung acknowledgement receipt na patunay ng paggastos ng confidential fund? Kung hindi po masama, di walang illegal. Nakukuha nyo po. Okay, balik tayo rito kay Arnold Clavio. Binalikan ko lang yun kasi para sabihin nyo na paulit-ulit ka ba dong, di ka naman abogado. Yan po, yung sinasabi ko po, sinabi na ng abogado. Di ba? Oh. Malinaw na po yan. Ito pa po ang karugtong. Pero noong 2020, sa ilalim ng Duterte administration, biglang lumabas ang tila pang-scam din umano kay Pinay tennis star Alex Ayala. Nang scam daw po yung Duterte administration kay Alex Ayala. Tindi, no? Ang tindi ng utak ni Clavio, no? Talagang utak paninira eh. Style ni na-adapt niya na si Anticler eh. Total, pinupolitika ng kaalyado ng mga Duterte ang pagsuot ni Ayala ng kulay green na sportswear. Green ang political color ni BP Sara. Ayon sa news item na tila scam siya ng Philippine Sports Commission sa ilalim ni Duterte administration. Binalik po ni Arnold Clavio na noon daw po ng panahon ni Tatay Digong ay sinabi po ng PSC, Philippine Sports Commission, na nagbigay po ng 4 million na training para po sa training ni Alex Ayala. Para buuin po natin yung kwento, baka nagtataka kayo bakit pumasok si Alex Ayala. Una, galit na galit si Arnold Clavio kasi kiniklaim daw natin si Alex Ayala ay maka-Duterte dahil nakakulay green. Di ba? Tirang pikon eh. Naka-green naman talaga si Alex Ayala eh. Alam niyo naman tayo, ganun lang naman tayo. Pag nagsuot ka ng pula, BBM ka pala. Alam po natin na biruan yun. Si Alex Ayala, iligtas mo naman Arnold Clavio, putak. Huwag mo na siyang idamay sa pamumulitikan nyo. Yan po ay ating sports hero. Kung may nagsasabi naman po na naka-green siya at siya po ay isang Duterte, biro lang po yun. Pag sinabi bang pogi ka na. Mahiya ka naman. Hindi nyo na ba talaga maintindihan yung biro at totoo? Naka-green. Nag-champion. O di ika-claim namin, kaya nag-champion yan dahil swerte talaga yung green. Duterte kasi. Di mo ba naintindihan yung biro? Okay. Tapos ibabalik niya. Ayan, nilagay niya yung mga balita. Ayan, Inquirer, Not True, Rappler, Philippine Star, hindi raw totoo. Hindi naman pumutok yung balita na yan dahil hindi pa naman sikat si Alex Ayala noon at hindi po si Duterte nagsabi niyan. Lahat na ba ng mga tauhan ni Duterte? Tignan niyo po Ang sabi kasi, akala sinabi nung Philippine Sports Commission na si Ayala daw po ay tumanggap ng training. Yung PSC kasi, namimigay yan ng pan-training expense ng mga atleta. So, nagkamali po. Di ba? Nagkamali sila kay Alex Ayala. Umami naman po yung PSC, nag-sorry na. Arnold Clavio, nag-sorry yung PSC. Sinabi nila ito, PSC, say sorry for unintended misinformation. Hindi po nila intensyon na mag-misinform. Kaya sila nag-sorry. Alam mo ba yung sorry? Tinanggap nga ng pamilya Ayala yung pagsosorry nila. Ngayon, ikaw naman, gagamitin mo naman yan. Ang layo na yan, 2020 pa yan. 2026 na ngayon. Nag-sorry na noon pang 2020. Tinanggap na po ng pamilya Ayala yung pagsosorry. Hindi po nila ginawang malaking issue.
Hindi nga naging malaking issue yan. Ngayon, porket sikat na si Ayala, ibabalik mo na naman. Hindi ba anti-Claire na trabaho yan? Ganyan na ganyan si Anticler, di ba? Balik ng balik sa mga panahon ng Duterte. Nakakahiya ka, Arnold Clavio. Oh, saan nagsimula yan? Scam yung Confi Fund. Sino nagsabi scam? Si Kapunan. Sinasalo ng mga hindi bayarang media katulad ni Arnold Clavio. Nakakahiya kayo. Yan ang media natin. Oh. Tingnan nyo to. Si Arnold Clavio rin to. Sabi ni Arnold Clavio, ano ang papel ng Office of the Vice President, OVP at DepEd sa paglaban sa terrorism o insurgency para bigyan ng confidential fund? Kailangan ba o naaabuso? Alam mo, Arnold Clavio, parang hindi ka taga-media. Ako na magpapaliwanag. Kami ng mga vlogger na semi-media na dahil may program kami sa radyo. Pero nakakahiya naman sa'yo. Ako na magpapaliwanag sa'yo, Arnold Clavio. Baka hindi mo alam eh. Nakakahiya sa'yo pero papaliwanagan kita. May kinalaman ba raw yung Office of the Vice President? Meron. Bakit? Kung hindi mo alam, ipapaalam ko sa iyo. Si BP Sara ang Vice Chairman ng NTF-ELCAC. Ano po ba yung NTF-ELCAC? National Task Force to End Local Communist basta ganun. End Local ELCAC. Ngayon, di ba? Para mawala na po yung local insurgency. Yan yun eh. Yan yun eh. Pinamumunuan niya ni BP Sara. Ang chairman niyan si BBM. Siya yung vice chairman. Naintindihan mo ba, Clavio? Ano ang papel ng OVP? O alam mo na ngayon. May papel. Bilang DepEd, yan po, inuulit-ulit po yan ni BP Sara. Na yung mga eskwelahan po ay pinamumugaran ng mga recruiter. Wala ka bang ideya, Clavio? Sa mga recruiter para i-recruit nila mapunta sa kabundukan, yung mga kabataan? Sa tingin mo ba hindi nagaganap yan, Clavio? Yung si BP Sara ang DepEd, mayroon ng senior high school. Alam mo ba kung sino yung senior, kung anong katumbas nung panahon natin, Clavio, ng senior high school? Ang senior high school noon, grade 11, first year college. Grade 12, second year college nung panahon natin. College student yung edad nila nung panahon natin. Kung pag-aaralan mo yung recruitment, yung mga first year at second year college, dyan nare-recruit. Kasi yung third year at fourth year, nakaraos na yan eh. Armed conflict pala. Hindi pala insurgency. Local ELCAC. Lagi ko nakakalimutan yan. So may kinalaman si BP Sara. Ha? Sa paglaban sa terorismo o insurgency. Dinidinay mo lang sa utak mo, Arnold Clavio. Bakit po natin sinesentrohan si Arnold Clavio? Bakit hindi yung iba? Siya yung mahilig mag-post ng ganito eh. Kung nagpo-post din si Karen Davila ng ganyan, di titirahin din natin. Wala naman tayo nakikita kay Karen Davila, kay Corina Sanchez, laging si Arnold Clavio. Sa isang araw, napakarami niya pong pinopost na anti-Duterte. Bakit hindi mo babanatan si Arnold Clavio? Sasabihin nyo, hindi ko babana. Lahat ng mga sikat na anti-Duterte, binabanata natin.
Hindi pa ba sikat sa inyo yan si Arnold Clavio? Magtaka kayo kung may isang vlogger na hindi nyo kilala, binabanatan natin. Pero yun yung nakakailang post siya. Oras-oras yata nagpo-post tong taon to. Mary Grace Piatos, o ibang post na naman to. Nakakadalawang tira na tayo sa post niya. Mary Grace Piatos tumanggap ng 70,000 reward mula sa confidential fund ng OBP para ipambili ng gamot, pagkain at furnitures na walang resibo. Wala pa ring irregularidad, Robin. Kung walang resibo, Arnold Clavio, paano mo nalaman na ipinambili ng gamot, pagkain at furnitures yung binigay kay Mary Grace Piatos? Paano nalaman ni Risa Ontiveros na yung binigay kay Mary Grace Piatos ay gamot? Tuloy muna natin. Safe house na binayaran ng 11 million sa loob ng 11 araw o 1.45 million bawat araw mula pa rin sa confidential funds. Wala pa rin mali, Aimee. Binabanatan niya na yung mga senador. Ngayon, ang tanong ko naman sa iyo, Arnold Clavio, nakikinig ka ba? Tinanong yan, yung 11 days eh. Nakikinig ka ba, Arnold Clavio? Ano tinanong? Meron bang nilalabag sa COA rules, sa batas ng COA, kung ang budget o yung 125 million ay ginastos sa 11 days? Ano sagot ng taga-COA? Wala. Wala palang batas na nilalabag sa 11 days. Hanggang ngayon ba, Clavio? Pinangangalandakan mo pa rin na 11 days, nagbayad ng kung ano-ano. Clavio, sinabi na ng COA, hindi kasalanan, hindi paglabag sa batas ang paggastos ng 11 days. Ikaw na lang yata nagsasabi niyang 11 days na yan, Clavio. Ngayon, ang tanong ko sa inyo, paano niyo nalaman na yung binayad kay Mary Grace Piatos, yan din yung tanong ni Risa Ontiveros ay pinambili ng gamot. Kung sinasabi nyo na, ano sabi niya? Walang resibo, wala pa ring irregularidad. Kasi mayroong acknowledgement receipt. Sabi nga sa inyo, confidential po. Confidential fund. Hindi po official receipt. Pwede po ang tinatanggap mo yung acknowledgement receipt. Anak ng tinapay. Ngayon, ang tanong, masama ba? Bawal ba yung tumanggap yung nagngangalang Mary Grace Piatos ng gamot na nagkakahalaga ng 70,000? 70,000 lang. Pala. 70,000 lang pala ang tinanggap. National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Ayun. Ayan, malinaw yan, Arnold Clavio. Nasagot natin lahat. Yung sinasabi mong parang walang papel si BP Sara, mali ka dyan. May papel.